mga pangarap, san man umabot tayo. Pati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon. Siyensya, teknolohiya at iba pa. At syempre maraming salamat po sa ating Pangulong BBM sa kanyang mensahe po sa ating mga OFW sa apat na sulok ng mundo. At syempre bago po ang lahat, batiin natin ang ating buong mga kababayan. Tayo po ay napapanood sa apat na sulok ng mundo. Syempre po ang ating grupo, ang Bantay at Kasangga ng OFW International. At hindi na po natin iisa-sayan ang ating mga chapter, pero congratulations sa aming bagong chapter, ang Bantay at Kasangga Dubai chapter, kasi galing tayo doon. Syempre nagpa-outtaking tayo ng mga new officers and members ng Bantay at Kasangga Dubai chapter. And then we will go to Japan, another Bantay at Kasangga Japan chapter. Okay, at siyempre na-miss natin ang ating partner. Introduce na natin. Ang nakikita nyo, no? Hindi po yan si Senador Bato de la Rosa. Yan po yung ating partner na si Bro Hernan Falcon. Hello, bro. Alright, magandang araw po sa ating mga viewers ng programang talaga namang sumisikat at kilala po sa buong Pilipinas at hindi na sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Maraming salamat at miss ko po ang aking partner si Mystery Alpha. Alam mo, Mystery Alpha, this is a very exciting na moment kasi meron pong darating na event na ating pag-uusapan ngayon na ito talagang tatak Pilipino, maka-Pilipino at produktong Pilipino, Mystery. Yes. Magandang araw po sa inyo. Sa ngalan po ng amin siyempre ang ating boss, si Mr. Rick Angeles, sa ating programang Kasangga ng Buhay OFW ang exhibits today. Yes, hello Idol Rick, na-miss ka namin. At siyempre bago ang lahat, batiin muna natin at pasalamatan ang ating pong mga sundalong magigiting sa ating technical side. Hello sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta sa aming programa. And of course, ang ating mga boss, ang ating pong boss na si Major Senon Pansito. Hello po sa inyo. At lahat-lahat po ng ating mga sundalo na nanonood po. Kasi po, ito po ang radio station ng Armed Forces, ang boses ng Kawal Pilipino. Kaya, syempre, ang ating mga sundalo, lagi nating sasaluduhan at bibigyan ng support. Okay, ayan. Maraming magandang balitang dala-dala ang ating partner, Bro Hernan. Matagal tayong hindi nagkita, siguro 2-3 buwang mahigit. Tayo'y nagliliwaliw. Abroad ka na lang eh. Kailangan niya, nag-i-interview tayo doon na hindi lang, business with pleasure yun. Diba? Alright. Okay, yes, go! Ano na ang ating mga magandang balita at magagandang dilag sa ating screen? Okay, siyempre po, ang Buhay OFW ay siyempre, kumbaga, at exhibits today, bilang partner, lagi po natin ipinopromote ang mga activity, especially para po sa awareness po ng ating mga kababayan Pilipino, kung saan po ay pupunta sila sa mga event na nagtataguyod ng ating siyempre yung ating pagiging Pilipino. At alam niyo po, sa darating pong ito pong darating na buwan ay meron po tayong isa sa pinakamalaking event na magaganap diyan po sa World Trade Center, ang Manila PAIM 2023. At kasama po natin ngayon na Mystery Alpha. I will do that. Siguro it's my honor na ipakilala ko sa iyo. Siyempre unahin muna natin ang isa sa mga organizer po, Miss Pia Lorraine Yater Dalmasa. Magandang araw, ma'am. Hi, Ma'am Pia. Batit muna po kayo sa ating mga nakikinig. Go ahead po. Magandang hapon po. Ako po si Pia. Happy to be here in the WWD. Alright, siyempre. At siyempre, Mystery, kasama po natin from the Trade Industry Specialist DTI SITEM,
let's welcome Miss Pinky Para. Magandang araw, ma'am. Hello, ma'am. Magandang hapon po, Sir Hanan, and Ma'am Terry, at sa lahat po ng nakikinig sa programa po ninyo. Yes. Ayan, alam ko, ang tatalakayin natin ngayon ay napakahalaga sa ating mga OFW, lalo na yung mga umuwi na at gustong magsimula ng negosyo. Kasi alam ko, itong ano nila, ma'am, ang specialty nito talagang panghanap buhay. Mapamaliit man o malaki mga entrep, talagang nandyan po ang support nila. So alamin natin ang kanilang gustong iparating sa ating mga kababayan. Alright, siguro simulan natin, ma'am, Miss Pinky. Pag-usapan natin itong darating na Manila Fame 2023. What is the concept? Ano po ba yung konsepto at objective nitong event na ito, Miss Pinky? Yes. So, Manila Fame po, sir. Actually, this is the 40th year of Manila Fame. So, since 1983, nagma-Manila Fame na po tayo. Ito yung tinatawag natin na premier sourcing trade event ng Pilipinas. So, during Manila Fame, sinashowcase po natin ang mga produkto ng ating mga exporters para i-promote natin sila sa global trade buyers. So, this is a business-to-business event. Yes. So, ang target po ng ating event ay yung mga businesses din. So, syempre, unang-una yung mga nag-import o yung mga buyers natin sa iba't ibang bansa. Pero, syempre, ngayon, since lumalago din ang ating ekonomiya, dumadami ang ating mga real estate businesses, welcome, of course, ang ating mga local trade buyers. Ang mga sektor po na sinashowcase po natin o ang mga produkto, meron po tayo from the furniture sector, fashion, home, and lifestyle. So, lahat po ng mga klaseng produkto galing sa mga sektor na yan. Yes, talagang kapaki-pakinabang. Pero bro, pwede bang sa kalaman po ng ating, para po malaman ng ating mga viewers and followers, ano po ba itong SITEM? Ang SITEM or Center for International Trade Expositions and Missions, ito po yung, kami po ang export promotion arm ng Department of Trade and Industry or DTI. Yes. So, ang mandate talaga namin ay tulungan ang ating export, tulungan na lumago ang ating export. So, dito pumapasok, Ms. Terry, dito pumapasok yung tulong ng DTI. Tama po ba? So, what is the connection? Yes. Yes po. So, ang sa item po, kami po na yung promotions na. Pero meron din po tayong iba't ibang departamento o iba't ibang ahensya ng DTI na tumutulong halimbawa sa development and kunwari, research and development and product development ng ating mga MSMEs or mga exporters. Ang SITEM po, pumapasok po yan sa promotions na. So, nasa dulo na po kami. And promotions mainly through expositions or expo and events. And ngayon, with Manila Fame, meron na rin kami digital platform. So, pati and on na po-promote po natin yung ating mga stakeholders. Ayun. So, ang maganda dito, Bro Hernan, talagang ang pinopromote nila yung mga small and medium enterprises, no? Yan ang talagang kailangan supportahan natin, yung mga nagsisimula lang. So, ma'am, itong gaganapin na exhibit ba ito? Saan ba to? Bro. Sa World Trade Center. World Trade Center. Ano po ang mga magiging benepisyo nito sa mga pupunta doon? Lalo yung mga sinasabi natin mga enterprises, ano po ang kanilang mabebenepisyo po? Ano mga ma-expect nila? So, Manila Fame po ay gaganapin sa World Trade Center, katulad ng sinabi ni Sir Hanan, from October 19 to 21. Ang atin pong, ang makikilala po nila or makikita nila sa nakalahok sa exhibit or mga exporters, sila yung mga dati nang nag-export. Pero katulad nga ng sinabi niyo, ma'am, marami rin po tayong mga MSMEs o
o yung mga nagsisimula pa lang. And Yes. luckily, may mga partners po sila or suporta na nakuha from their LGUs, from mga iba't ibang regional offices ng DTI. So sila po yung sumusuporta para i-showcase sila sa Manila Fame at para makilala sila ng iba't ibang buyers from all over the world. Ayun. Wow. Okay, so ma'am, ito pa, punta ko muna ito, ating isang bisita si Miss Pia. Pia, so marami tayong exhibitors, mostly mga ilang exhibitors ang ina-expect po natin that will join on the Manila Fame 2023. Mga ilang exhibitors. At sino yung mga, siyempre, mga major sponsors? Ang mga exhibitors po na makikita natin sa Manila Fame ay more than 250 exhibitors na binubuo Wow. ng home, fashion, and lifestyle. So, mga furnitures, home decor, gifts and lamps and lighting, fashion, mga shoes and clothes, lahat po yan makikita natin sa Manila Fame sa October 19 to 21. So maraming exhibitors. So, meron po Marami bang tayong mga mapapagpilian, training? Miss Terry. Oo, may mga training ba dyan sa mga gusto magsimula? May mga seminar po ba dito, ma'am? Mga Oo. seminar o conference? Miss Pia? Sige, Miss Pinky. Vicky, Miss Vicky. Well, yung aming kasing goal is pagdating nila sa Manila Fame, nakapacitate na namin sila or capable na sila. So, ang Manila Fame po, hindi lang po siya event, pero programa po siya buong taon po. So, since the beginning of the year, nagko-conduct po tayo ng iba't ibang capability or capacity training. Pero during the event po, meron din tayo talks din. So, ang isa po is about export requirements for sustainability. At yung isa naman ay tungkol sa mga fashion brands na gustong mag-penetrate into the international market. So, kung gusto Wow. nila yung schedule, they just have to follow us on our social media accounts po. Ayun. So, ibig sabihin, yung pong mga pupunta po dyan, depende po kung anong klase o anong product ang type nila. So, everything is nandyan. I-assist nyo sila. Halimbawa, doon sila sa food. Meron kayong food, meron siguro may fashion, accessories. Opo, lahat doon. So, Wala pang everything, food, pero home, fashion, and lifestyle. ayun, lahat nandyan. Mm-mm. Alam mo bro, itong Sitem ang ganda ng image nito Pagdating sa quality export ng product nila, tsaka yung continue ng setup nila, sabi nga, highest standard yung creativity nila, tsaka excellence ang innovation na na-achieve nila, lalo na po sa mga export. Kaya, bakit niyo po na-achieve yan? Ano po ba yung sekreto ninyo? Na na-maintain nyo yan for 3 decades? Yes, ma'am. Well, syempre, hindi pa po ako inaabot ng 3 decades. Oo nga, bata pa si ma'am Pero I think ang success ng Sitem lies din sa success din ng ating mga exporters. Diba? So, nasa quality talaga, sa kalidad talaga Yes. ng excellence ng ating exporters. Kaya tayo umabot ng 40 years. Kasi kung hindi maganda yung produkto, walang dadating na buyer. So, kaya kami tumagal ng ganito katagal sa pag-organize ng event. Dahil din sa mga produkto ng ating mga kababayan na exporters. Yes, ma'am. Emerson. Pero, ma'am, 2022, last year, nandyan na po kayo sa Sitem. Yes po. Yes po. So, ibig sabihin, kasama na po kayo sa binigyan ng award bilang Best Export Promotion Agency sa Southeast Asia 2022. Palakpakan po natin. Yes. Ang galing. So, ano po, ang masasabi niya, nandyan na kayo, ha? Yes. Okay? Well, excited talaga kami po sa nararating sa nalalapit na Manila Fame kasi this is the first Manila Fame ulit after the pandemic. So yung yes. last Manila Fame po was in 2019. Pero during the pandemic, may iba't ibang initiative or programa pa rin kami para maservisyohan yung ating mga exporters na digital. And kaya rin siguro yung award na
kaya kami na-awardan din ng ganon na klase kasi talagang it's in our commitment to serve talaga our stakeholders. And Wow. Yes. Galing, di ba? Lalo na ngayon, pag pumunta po kayo dito sa fair na ito, tiyak po, excellent talaga makikita nyo dyan sa kanilang exhibit. So bro, tanungin natin sila ma'am, ano, kasi syempre yung mga nanonood sa atin, nasa isip niya, ano po ba ito? Sino po ba ang pwede na makapunta rito? Meron po ba itong entrance? O ano Kasi, po? oo, meron ba? Oo, Meron free registration sa online. Mm-mm. Kaya Miss Pia, si Miss Pia naman. Yan. Ma'am Pia, Sige po. Pwede po tayong mag-log on sa fameplus.com para makita yung registration to attend the event. Pero for the general public, we have a 500 pesos na registration fee. Pero if you are a trade buyer, for example, meron po kayong related sa home fashion and lifestyle na business, pwede po kayong makapasok free of charge wow. sa event. Opo. So ano na yung mga requirements na pwede nilang dalhin para makapasok? So number one is, kailangan nyo ano sila, na businesswoman, businessman. Pero Yes. ano Opo. pa yung mga kailangan maging dalhin o mga requirements para pagpunta nila doon sa event? ID and proof of business, para business cards or they can present that po as proof of as a trade buyer. So yan 500 po yan sa mga pupunta ron, but libre ito, Miss Terry, no? Sa mga katulad mong businesswoman, Miss Terry. At ang kagandahan nito, magiging parang Miss Terry, this is a parang festive mood kasi nandiyan ang DWDD, nandiyan ang exhibit today to promote you, not only to have a booth, but you have a media mileage. Tutulungan po ng programang exhibit today, syempre, ng Buhay OFW, itong ating pag-i-endorse ng ating mga produktong Pilipino. Tama po ba, Miss Pinky? yes, of course. And si Tia, siya po yung nagko-coordinate sa ating mga media partners. And Wow. ito rin po yung kagandahan kasi ng pagsali sa mga trade events na organized ng Titan. Kasi talagang expanded yung kanilang exposure and promotion through our media Yes. partners. Like, Okay, Miss Terry, no, bago po natin sila siguro, alam ko, very excited na ang ating mga kababayan. So, isang question muna naman bago po tayo mag-invite, no? So, ano po ba yung mga expect pa natin during the activities? Ano ba yung mga magiging activities for 3 days? Para patikimin natin sila ng konti para malaman nila kung ano ba yung Oo, tatlo. kung ano yung mga program na nakaano dyan. Magiging, alam ko may mga Surprise TBA pa dyan. dyan, mga to be announced na mga special guests. Oo. No? Mga surprise guests. No? So, ano ba yung magiging activity, ma'am? Can you give us little background na po para po sa tapong araw? So for 3 days po talagang ang main highlight talaga is yung mga exhibitions, yung ating mga booths ng exporters na talagang pinaghahandaan din nila. Pero meron din tayong mga special settings. Ang isa doon ay yung design commune. So dito natin makikita yung mga bagong produktong dinevelop. So lahat ng makikita nilang produkto dito sa area na to ay bago na pinroduce or dinesign ng ating mga kasamahan or mga hired na product specialists in collaboration with the mga local manufacturers. So lahat ito, first time nila makikita yung mga produkto dito sa setting na to. Tapos meron din po tayong Artisans Village. So ito yung mga setting naman na hina-highlight dito yung mga produkto at mga kumpanya ng isang region, specific region or specific province. So this year, ang ating pong partners for the Artisans Village ay La Union, Antique, at Northern Mindanao region. So makikita po nila doon yung mga craft and So meron na mga talagang master. may mga dayo, no? From other, Yes, marami po. And region. meron din po tayo mga craft demonstration. So, Ibang region. oo. Iba-ibang region yung matatagpuan dyan. Luzon, Visayas, Mindanao. Full pack to. Itong Parang ang interest natin doon, bro, yung food. Okay, siguro, Mr.
Actually, ma'am, wala Business. po tayong masyadong food sa Manila. Opo, Kasi wala pong food. Mga Mag-event po yun. handicraft. Okay, ma'am, siguro. Pero Tingnan natin mabubusog sila. po yung, yes, mabubusog po ang ating mga mata. Kasi talagang, Wow. sa, Ma'am, meron lang po tayong Siguro, question. bakit- Bro, kunin natin yung question mula sa ating OFW. Sabi niya, yun nga, mag-start pa lang daw sila ng business. Kayo daw po ba ay nag-a-assist sa mga bago pa lang nagsisimula? Alimbawa, di ba, mga requirements, mga documents sa kanya, dahil DTI, yun yung talagang ano nyo rin, di ba, DTI cited. Kayo po ba ay tumutulong din sa kanila sa mga documentation? Papeles, oo. sa amin po, hindi po kami yung tumutulong. Hindi po sa item, pero pwede po sila mag-consult sa ibang ahensya ng DTI. Kasi Ayun. pagdating po sa amin, promotions na. So talagang dapat lehitimong business na. Kasi syempre, ang gusto natin i-promote yung lehitimong business na para i-enable sila na lumago talaga. Parang ang prinsipyo nyo, mag-business ka, kami ang bahala sa promotion. Parang ganun eh. Yes. International promotion. Opo. International promotion. Okay, ma'am. Siguro, Miss Terry, very excited na ating mga kapwa Pilipino. Siguro, hinga muna sila ng message para sa ating Imbitahan niyo po yung ating mga followers and viewers, most especially mga businessman na sundalo, yung mga white niyan, family niyan, mga business-minded yan, and of course, ang ating mga OFW na gusto na umuwi. Ayan na po yan. At Sige, go ahead nakikinig po. natin, Miss Terry, ang mga kababayan natin, mga marine. Yes, mga Marine, hello po sa inyo. Yung mga seaman at mga iba't ibang mga ahensya po ng gobyerno. At narito na po, iimbitahan po kayo para po sa darating na Manila Fame 2023. Let's welcome Miss Pia Lorraine. Yes po. Iniimbitahan po namin kayong lahat na pumunta sa Manila Fame na gaganapin sa October 19 to 21 sa World Trade Center. Dito nyo po makikita yung mga gawang Pilipino na talagang nagpapakita ng excellent craftsmanship Alright. na likas na sa mga Pilipino. Yes. Okay, thank you very much, ma'am. Yan po ang tinig po ni Miss Pia Lorraine. At syempre po, from the DTI, let's welcome Ma'am Pinky Pera. Magandang araw po, ma'am. Hello po. So, katulad po ng sinabi ni Ma'am Pia, ay naanyayahan po namin kayo sa Manila Fame para i-encourage po, talagang ina-encourage po namin na mag-pre-register po sila. So, ang pre-registration po natin ay bukas hanggang linggo na lang po, itong nalalapit na linggo. So, pwede po kayong mag-log on sa fameplus.com/registration para makapag-register po sila. Kung ano pa hinihintay nyo? Come to register. Pakiulit-ulit, bro, yung date from the start. Pakinggan ang PG, sabay na kayong dalawa. 1, 2, 3, invitahan sila. Please, come and join. Pasabay na kayo. 1, 2, 3. Anong araw? Ang saan lugar? 1, 2, 3, go! October October 19 21. to 21. Opo. Ano kasi October Ano? 19 to 21. Ano oras nga pala mag-start, ma'am? What time Yes. mag-start, ma'am? From 9 a.m. po to 6 p.m. To 6 p.m. Okay, sa Miss Terry, World Trade pasalubungin natin ang Center. ating mga bisita. Miss Terry Alpha. Palakpakan natin sila. Thank you so much, ma'am. Okay. Napakahalaga po ng Thank you, inyong ma'am. pinarating sa ating mga kababayan. Thank you so much. Bro, dito Alright. ka lang. Paalam Thank mo you sila, po ma'am. for having us. Ma'am, Sige po. after this show, ma'am, tatawag po ako ulit, ha, ma'am? Para Okay doon po. sa atin ang mga advertisement. Ma'am, Piki, para naman po doon sa ating advertisement sa exhibit today. Ma'am, ha? Na partner Okay din naman po. natin sa Miss Terry. Okay. Ma'am, hintayin niyo na po after na tutuloy lang namin itong Minutes aming lang. kalayan ni Miss Terry Alpha tungkol dito sa nangyayari po sa Yes. Israel Oo, at sa mga Palestinian. OFW natin. Maraming salamat po from SciTem. Ito po ay gaganapin dito sa World Trade Center ang Manila Fame 2023. God bless you all. Thank you, ma'am. Thank you po. Okay, ayan po. Narinig niyo po ang ating mga bisita, no? Magagandang dilag. At syempre, yung kanila pong kanina invitation. Oo, attend kayo para makinabang kayo kung mga lalo na yung mga enterprise. Yes, bro. Mukhang maganda yung ating tatalakayin. Napapanahon talaga. Dahil marami po ang mga nagaganap na kaguluhan sa ating paligid. Medyo parang nakakakabayan
Una yung Russia to Ukraine, ngayon naman po ito naman pong Israel at saka yung ano pangalan nun? Hamas. At marami tayong mga kababayang OFW na nandyan. Meron pang sinasabing hostage hanggang ngayon. Meron na rin pong na-rescue. So, para bang nakakakaba para sa atin, bro. So, ano ba yung pwede mong ma-share para sa ating mga OFW na medyo na-stress, yung mga family po ng mga nasa Israel, ng mga kababayan natin, kailangan bigyan natin sila ng support para lumakas ang loob ng ating mga kababayan na nandyan sa ngayon. Lahat po ng mga tao na nandyan, na apektuhan, naging biktima, napakalupit po talaga yung pangyayari. So, bro, go ahead. Alright, siyempre po, biblically speaking naman po, alam nyo, ang yes. WWD at saka ang programa ni Mystery, kumpleto ito. Hindi lang information about what happening on the Philippines at abroad, but also we give spiritual advice and kumbaga awareness. Alam mo, Mystery, tinanong din sa akin yan sa isang Bible Forum live natin, nakikinig sila ngayon sa atin. At tinanong nila, ano ba yung nangyayari itong mga gera na ito? Actually, Mystery, 2,000 years ago, ang Panginoong Jesus, or the Lord Jesus Christ, speak about this thing. Sabi niya doon sa Matthew 24 at verse 6, sabi niya, at makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw na mga digmaan. Ito yung tinatanong mo kanina, ano dapat maging attitude or ano dapat maging feeling tungkol dito sa mga naririnig na mga digmaan, gera. Sabi ni Jesus, ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan. So sometimes, pag nakakarinig tayo ng ganito, siyempre nakaka-stress, may takot, may fear, sometimes we cannot move, no? But if you trust in the Lord that all these things shall be fulfilled, kailangan talaga, Mystery, hindi natin maiwasan kasi the second verse, ang sabi ni Jesus, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari. Ngunit, ito'y maganda, hindi ito ang wakas. Ayun. Talagang hindi mapipigilan, mangyayari siya. Yeah, it will happen because this is the sign of the future coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung mga palatandaan ng mga sign, yung mga magkakalindol. Kaya makikita mo, Mystery, no? Yes. Yung mga bulkan ngayon. Oo, di ba? Lahat. Ako hirap na hirap ako ngayon, Mystery, kasi yung smog. Yung smog, ano? Smog? Yung isang araw, ako yung talagang hirap na doon sa mga parang doon ka pa naman sa side na yun ang gagaling. So, parang... Yung bahay ko pa naman nasa taas. Siyempre, sa bundok kami. Now, what is important is this. We must to trust in God that all these things must be fulfilled. Whether ayaw natin, gusto natin, it was 2,000 years ago, prophesied by our Lord Jesus Christ. So, anong gagawin natin? Yes. Ito, advice po natin dito sa lahat ng mga Pilipino, especially sa abroad. At pati yung mga nandoon mismo sa Gaza at sa mga Palestina, sa Israel, we will pray for you. Ang programa ng Buhay OFW, we will pray for you na kayo ay ingatan ni Lord. At second, huwag kayong matulumihanan. You know, sometimes, pag naunahan kayo ng takot, ng stress, at ng alalahanin, minsan mas nauna pang mabaliw ka kaysa sa bakit. Oo nga eh. Nangyayari yan sa ating mga kababayan eh. Lalo may pamilya doon. Kaya yung iba, minsan, nagpapakamatay na, natatakot na. Alam mo, sabi nga ng Bible na Mystery na, medyo magkonting biblical lang tayo. Sabi nga, walang ibong babagsak pag hindi ka pahintulutan ng Diyos. Ganon din naman tayo. Hindi tayo mamamatay pag hindi pa natin kalooban ng Diyos. So, we must to trust God, kahit may mga digmaan na yan, may mga gera dyan, then let us trust in the Lord. Sabi nga, cast all your care upon Him because He cares for you. I know that if you trust in God, God cares for you and He will not leave you nor forsaken you. Yun ang maganda eh. May Diyos, may ingatan ako ng Diyos. Tama si Mystery, pupunta na naman ng Japan. Sana wag naman muna matuloy yung gulo. Ma-stop ako. At marami pang mga exhibit, marami pang mga Kaya show. nga. Pero we have to be prepared. Number one is prepared and awareness. That is very important. And trust in the Lord. Hindi tayo pwedeng yung sabihin natin magulantang.
Dapat, diba? kasi pag wala kang information, lalo na dito sa programa ni Mystery Alpha at siyempre ng programa rin namin Chibis Today, ay nagbibigay agad tayo ng information beforehand na mangyari. So, very ka na. Well prepared ka na. Hindi kayo parang nabulagta. Ito palang mga giyera na ito sa Israel, talagang, sabi mo nga kanina, Mystery, hindi pwedeng hindi mangyari. So, what's our response? Our response is to trust in the Lord, trust His protection, and trust His providence. Yun importante. At sabi ng Bible, walang masamang mangyayari sa taong matuwid. Ayun. Pag mabuti kang tao, pag lumalakad ka sa katwiran, hindi ka nanlalamang ng kapwa-tao, God will protect you. Ayan, napakaganda niya pag napakinggan natin mga kababayan. Nandun kasi one time na nakikinig tayo ng news, meron isang caregiver na umiiyak, na talagang di niya na malaman na kanyang gagawin kasi dahil sa mismong sa harapan niya yung kanyang alaga na lolo, dun daw talagang dun siya pinatay, sa harap niya. So, ano siya, talagang nag-hysteria siya. So, yun, ang sinasabi mo na kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, yun. Parang siguro hindi ka magiging ganun na tortured ang mararamdaman mo, di ba? Whatever, sabi nga alimbawa, let's say, no, it doesn't matter how you die. What is important, you die trusting in the Lord. Yun ang importante. May namamatay, natulog lang, di ba? Namatay, Mystery, di ba? Oo, natutulog lang. Na bigla na lang tinamaan ng baril. Meron naman, aksidente, isa pinatay naman. Kaya It's nga. not important. But what is important, you die trusting in the Lord. Yun ang importante. Yes. Kahit anong klase kamatayan, importante, you trust in the Lord. And all things work together for good. Okay. So, bago tayo pansamantala magpaalam, siguro yung mensahe sa lahat po ng nakikinig sa atin, pang moral support po para sa inyo, mula po kay Brother Hernan Palpon. Mga kababayan po namin nakikinig po, mga kasundaluhan at mga OFW, ay siya lang po ang amin pong dasal. Meron ho tayong Diyos, nakakaalam ng mabuti at ng masama para sa atin. He knows what is good for us and He knows how to protect us. Isa lang po, okay, talagang mangyayari yan. That is important, meron kang peace of God. Kahit sa kami ni Mystery Alpha, sa gitna ng nagkakagulong mundo, nakakasumba pa kami, nakakangiti pa kami. Diba? Masaya May problema na nagsusumba pa no? Wala na ng pera, may sumba pa. Ibig sabihin, when you are in the midst of trouble, God is with you, you can smile. Smile is the best medicine in this world. Okay. Bro, bago ka magpaalam, kasi meron na isang katanungan sa atin, isang medyo curious siya na listeners natin na sabi niya, Bro Hernan, totoo ba na merong sinabi na ang Israel ay hindi matatalo ni numan dahil ito ay protektado ng Diyos Ama? Actually, it's a theological view, no? There are different views dyan. But during the time, the Israel is lagi sinasamahan ng Diyos. Talagang hindi natatalo yan. Yes. But there is a prophecy in the Bible that this Israel, some Israel does not recognize Christ kasi hindi pa nila nire-recognize si Christ. So merong isang future things that will happen that this Israel, parang mangangailangan sila talaga ng Diyos. They will be yun, para makilala nila ang kingship and lordship of our Lord Jesus Christ. Kasi, alam mo, Mystery, pag pumunta ka sa Israel, marami ang hindi naniniwala kay Kristo sa Israel. So, bayan niya yan. Oo, sabi ng John 1:11, He came to His own, but He rejected by His own. Yes. So, ang mangyayari, ito, siyempre, panalo. But there will be a time that they will acknowledge the presence and the lordship of our Lord Jesus Christ. Kaya ako, tama ang prophecy ng Ezekiel, tama ang prophecy ng Daniel, that there will be a time that this Israel will acknowledge the lordship and to be the King of Kings of our Lord Jesus Christ. Now, they can do nothing without Christ. Ganun din naman sa buhay natin. Mga kababayan, pag walang Diyos, wala kang... Yes, palakpakan natin si Bro Hernan. Thank you so much. Napakahalaga niyang yung mga words na pinarating sa ating mga kababayan. Talagang
gaang ng damdamin, Salamat ng sa Diyos. aming mga emosyon. Talagang pagsabi nga, pag nasa iyo ang ating Panginoon, hindi ka makakaramdam ng takot o ano man. Dahil Amen. nasa Kanya ang iyong pagtitiwala. Thank you, Tama. bro. And regards Thank to Ana, congratulations sa inyong dalawa. Very successful couple. Ayan. Kayo rin. Okay, I always thank pray for your you. help. Thank you so much. And kay Sir Rick and Sir Richard. Palakpakan muli natin sila. Okay, ayan. Ayan, napakinggan niyo po ang ating bro Hernan. At napakaganda po rin ng kanyang pinahayag. Mga ano po sa Bible, support, at ayun nga, sa mga maraming naniniwala na ang Israel ay hindi pababayaan ng Diyos Ama. Pero yun pala, meron palang exemption yun na hindi pala nila kinikilala pa. Kaya so, ito yung way na para makilala nila si Jesus. Ayan, ako. Pero, ready din po tayo. Panalangin lang po. Sabi nga, ang iyong tabak ay ang Biblia. Yun lang po. Hindi mo kailangan ng baril, hindi mo kailangan ng panaksa o ano. Ito po ang salita ng Diyos. So, sa ilang minuto po, ay batiin natin ang ating mga kabayan. Congratulate natin yung mga may birthday. Batiin natin ang mga October birthday. Ayan, happy birthday advance sa inyo. And of course, ating mga OFW, mga pauwi, sige lang po, tuloy nyo lang po ang buhay. May gera man yan, lagi nyo pong isama sa inyong panalangin ang inyong mga pamilya na nasa malayo, na sana po ay hindi na po sana matuloy. Sinasabi nga walang makapigil, pero sabi nga meron ding maaring magbago. Diyos lang po ang nakakaalam po yan. At thank you po sa lahat. Maraming salamat sa ating mga viewers and followers, and of course sa ating mga kaibigan, mga kasamahan, mga katropa sa DWWD. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, at pansamantala na po ako magpapaalam. Salamat din po sa DOST, sa mga naganap, at sa mga congratulations din po sa mga ginagawa ninyo sa siyensya, at siyempre high-tech na po tayo ngayon. Okay, ngayon po high-tech tayo. Kita niyo po, ang ganda ng aking background. Pansamantala na po magpapaalam. Siyempre, maraming salamat po sa lahat-lahat po. Ito po ang inyong lingkod, si Terry Alpa po, para sa programang Buhay OFW ngayon, Siyensya, Teknolohiya, at iba pa. Thank you po.